Ito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ito pong kain suka. Nagulat po tayo, no? Alam natin, kaya hindi natin gano'n nag-aawat tayo sa pagpuri dyan kay Mayor Magalong ng Baguio City. Pasensya na po kayo, ha? Yung mga fans po nito ni Mayor Magalong, kain suka po. Ano po ang ginagawa ninyo, Mayor? Anong ginagawa nyo sa Davao City ngayon? Mayor Magalong, kain suka po ba rin tayo? Dilaw na dilaw lang dating. Kala ko nag-resign ka na sa ICI, Mayor. Mayor! Tatalakayin po natin yan. Ano po kung ginagawa nila sa Davao City? Paalala po natin. Paalala po natin mga kapatid, no, na ang baha po, grabe pong pinsala ng baha dahil hindi po makatarungan na yung pong mga pagbaha ay ang dami pong namamatay. Sa Cebu po ang baha, ang iniimbestigahan po ay Davao City at Dolomite. Malupit po talaga tong gobyerno na to. Ping, 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 ping. Tambalang Ping Lacson at Tuta Soto iimbitahin daw sa susunod na Blue Ribbon Committee si Martin Romualdez at saka si Saldico. Malamang sa malamang hindi pumunta pareho. Ping 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 ping. Ping ping ping. Kain suka, yan po ang katangian ngayon ng namamahala sa pamahalaan. Isinuka na, kinain pa, kain suka po. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, ping, ping, ping. Mayor Magalong, pero bago po tayo pumunta dyan, pakinggan po muna natin yung sentimiento. Ito po yung sentimiento ng ating pong mga tinatawag nating negosyante sa Pilipinas. Ito po ang sentimiento nito pong mga PCCI. Paparinig ko lang po kasi masisira po yung video quality natin kung hindi ko pa kaya talaga yung mag-video ng Pakinggan po natin. Sabi po ng mga negosyante, naniningil na po. Akala nyo divert kayo, madadivert nyo po. Hindi po. This time, akala nyo this time, kakampi po namin ng mga negosyante. Hindi nyo po, dati po, anti-Duterte tong mga to. Pero, grabe po, apektado sila eh. Worse stock market. Alam nyo po itong mga negosyante natin, luging-lugi po sila sa stock market. Hindi naman po yan na pera na nila yan eh. Pag naapektuhan na po yung pera ng mga to, kahit na anti-Duterte pa yung mga yan, mas pipiliin nila yung Duterte noon. Papangarapin nilang mabalik yun kaysa sa mga kain suka na to. Pakinggan natin, ito po ang mga negosyante natin ngayon, PCCI, Philippine Chambers of Commerce and Industry. Isa po sa pinakamalaking grupo ng mga negosyante. Mga bilyonaryo po to. Pakinggan po nyo yung sentimiento nila. What about the business community? Are you angry and frustrated with this ongoing big-time corruption scandal in government? Well, definitely we share the same sentiment, okay? Are you frustrated and angry sa nagaganap ngayon na corruption? Definitely, they are frustrated. It's not just, the gravity of this whole scandal, the amount of, you're talking about trillions of pesos. And we look at it that's our money. Tignan nyo po, no? It's not only the gravity of the scandal, no? Trillions of pesos. Sabi nila,
kung titignan natin to, it is our money. Alam nyo po, pag usapan na ng pera, nasaktan sila eh. Magnakaw kayo dyan, okay lang. Basta ayaw lang namin si Digong kasi hindi kami nakakapagnakaw ng legal. Ganyan po yung katwiran nila noon, di ba? Pero ngayong apektado na kami. Apektado na yung negosyo namin. Bagsak na yung stock market. Worst performing tayo sa lahat. Eh, hindi na po. Ayaw na po ng mga negosyante. Tuloy mo, Brad. Sino ba to? Si George Barcelon. Yan. Tuloy mo, Businessmen, we George. pay the taxes. And to see the money being unlawfully gained by others while doing nothing, we're angry at that. It's Galit na po sila, mga kapatid. Ha? Hindi ko alam kung naririnig niyo yung sinasabi, pero galit na sila. Dahil nakikita nila, mga bilyonaryo sila, pero may ginagawa sila, nagsusumikap. Mga taong walang ginagawa, kinukuha lang yung tax. Ninanakaw lang yung tax nila. Nagbabayad po sila ng tax, yung mga negosyante. Kinukuha lang yung tax nila. Galit na po ang mga negosyante. Grabe. Pakinggan po natin. our money. It's our And money. the viewers who are watching us today, it is their taxpayers' Yes. money that Ayan po, it is our money, sabi po ng host. At yung mga nanonood sa atin, ito po ay kanilang pera. Itong ginagastos, wala pong ginagawa, nagkakamal-kamal ng bilyong-bilyong piso. Hindi po napapagod. Kinukuha lang po yung taxpayers' money. Makinig kayo mga artista. Kasi kayo may impluwensya kayo sa mga tao eh. Magrarally na naman tayo sa November 30. Di ba? Kasama kayo sa pananawagan ng anti-corruption. Pero dadalhin kayo sa anti-Duterte na naman. Kaya wala nangyayari sa atin eh. Pakinggan pa natin itong mga negosyante. that is being spent by these corrupt government Yes. officials. Grabe po, wala na pong awatan. That is our money. Pera natin to, pera natin sa tax. Pera po ng mga nakikinig sa atin, sabi nitong host. At ito po ay ginagastos ng walang kapararakan ng mga government official. Pucha, galit po sila. Hindi po nagsasalita yung mga negosyante ng ganito until na sila po ay nasaktan dahil bagsak ang stock market. Lahat po ng malalaking kumpanya, meron po yan, isa po sa pinagkikitaan nila, stock market. Kung bagsak po, lugi po sila sa stock market. Wala na muna yung mga natin, yung mga tokis-tokis. Bait-baitan. Hindi po mababait yung mga yan. At eto po, lumalabas yung pangil nila ngayon. Galit na galit ang mga negosyante Pilipino. And it is impacting sentiment in the stock market, Mr. Kita nyo na? Impacting sentiment into our stock market. Doon talaga sila gigil eh. Yung mga pagnanakaw ninyo, naapektuhan kami dahil sa stock market. Monzon. Yes, definitely. Well, our market, you can see now, is really being Battered. well, dominated by sentiment. Okay. Ito po ang ganda ng sinabi ni Ramon Monson. Our market is dominated by sentiment. Ano yung sentiment? Ninanakaw ng mga magnanakaw sa gobyerno ang pera And what is natin. that sentiment? Sentiment is really confidence. And there's a confidence in the market. And so you can see The business Grabe po, community. there is no confidence in the market. Yun ang problema. Ang market, yung stock market, ay ang nagdo-dominate po niyan, yung sentimiento ng tao. At dahil wala pong tiwala ang mga tao, bagsak talaga ang ating stock market. Yan po ang sinasabi ngayon ng mga negosyante. Sila po, galit na po. Money that is being sentiment in the stock market, Mr. Monzon. yes, definitely. Well, our market, you can see now, is really being Battered. well, dominated by sentiment. Okay. And what is that sentiment? Sentiment is really confidence. And there's a confidence in the market. And so you can see that volumes are down. Our market's down 6% from the end of last year. I mean, the only market that's lower than us is Thailand, which is also experiencing some turmoil, right? So you can see that, investor confidence is very important in how the market performs. Investor confidence is very important on how market performs.
ang ibig nilang sabihin, no? Hindi totoo yung pinagmamalaki na bumalik na po yung confidence, lalo na po ngayon, no? Ang Pilipinas po, sa totoo, tayo po ang number 1 na bansa na walang kakayahang tumugon sa pagbaha. Grabe po ang mga record ni BBM. Lahat po ng worst record na pwedeng gawin ng gobyerno. Grabe. No? Anong kamara lang, pati Senado. Pati Senado po, kakampi ng mga yan. Huwag po kayong papalito na yung kamara ay pati po Senado. Kakampi ng mga korap na yan. O, ngayon po, naranasan po natin. Yan po, wala na pong confidence yung business. Hindi totoo na may confidence yung bumalik na yung confidence ng mga foreign investors. Yan po, nagsasalita po yung mga negosyante po sa Pilipinas. Yung stock market, worst performing sa buong mundo. Yung pagtugon natin sa flood, worst po sa buong mundo. Yung pong ating tourism, worst po sa buong Southeast Asia. Grabe. Kaya masasabi po natin na ano po to, na ito pong gobyerno talaga natin na ang problema, no? Paano po sila tumutugon? Paano nga ba tumutugon yung gobyerno natin, Badong? Kitang-kita po natin. Galit na galit po ang gobernador ng Cebu. Ang sinasabi niya, bilyon-bilyon yung binadget, pero tignan ninyo, yung sabi po ng mga taga Cebu, handa sila, no? Yung mga tao po pinaghanda nila, pati po yung mga pupuntahan nila, yung evacuation center, handa na rin po. Lahat po kasi super typhoon yan eh. Napunan niyo ba, wala po tayo ngayong nakikitang presidente. Wala po yung mga meeting ng presidente, yung tumitingin lang po. Panay si Claire Castro lang po nakikita natin ngayon. No? Panay po si Claire Castro lang yung nagpapakita sa atin. Sabi po ng mga taga Cebu, galit po sila dahil po sa nangyari. Nagbuwis ng buhay. So far, ang nakikita ko 66 at pinakamarami po niyan sa Cebu. Yung iba po sa ibang parte ng Pilipinas. Kasi po hindi po yung bagyo ang dumali sa kanila, yung baha. No, yung binaha po yung Cebu City. Sabi nga po, wala po naging katotoran yung pong flood control. Ito po ang sinabi, no? Anuin ko lang po sa inyo. Kung ano po itong sinabi ng mga taga Cebu. As far as the flood control projects is concerned, we can see na walang flooding na nakontrol dito. So whatever the projects they have here, it didn't work at all. Buhay na po ang kinikitil ng mga kriminal, ng mga magnanakaw sa flood control project. Pero paano po tumutugon ng gobyerno? Galit po yung mga taga Cebu dahil ni Anino po, hindi natin nakikita yung presidente ngayon. Galit po yung mga taga Cebu dahil mahigit po, mas marami pa po yung namatay. Mas marami pa po ang namatay sa bagyo na saglit lang po dumaan kaysa sa lindol. Kasi nakapaghanda na po yung disaster team ng Cebu. Pero ang hindi po nila kayang paghandaan, yung natural calamity na ginawa po ng mga magnanakaw dyan sa Cebu, dito po sa tinatawag nating pagbaha ng Cebu. Hindi lang po ng city, buong Cebu po. Nakakaawa po yung mamamayan natin, namamatay po dahil sa pagnanakaw ninyo. Galit na po yung mga negosyante, galit po yung mga taga Cebu, galit po yung gobernador ng Cebu. Tignan nyo po yung sagot po ni Auntie Claire. Galit din daw po yung Pangulo. Lagi na lang galit ang Pangulo pag meron nakikitang sakuna. Hindi lang po tungkulin ng Pangulo yung magalit. Lagi na lang nagagalit. Flood control, galit siya. Nakakita ng ghost flood control, nagalit.
nagdurog ng bato, nagalit. Galit na lang lagi. Ang pangunahing dahilan ng bakit ninanakaw yung ating government funds, yung kawalan mo ng aksyon, Mr. President. Hindi kita nagbibintangan na nakasabwat ka dyan sa sindikato na yan. Ngayon, tukoy nyo na, di ba? Gusto nyo tukoy na si Saldico. Lahat ng ahensya ng pamahalaan, Saldico ang tinutumbok. Pero hindi po naniniwala na si Saldico lang. Kahit nga si Saldico, bakit hindi nyo po mapabalik? May resources po kayo, kaya nyo po mapabalik si Saldico. Kaya lang, baka kumanta nga si Saldico, kaya hindi nyo mapabalik. Kung may gusto, sabi nga, kung may gusto, may paraan. Lahat po ng hinahanap nyo, nakita nyo. Hinahanap nyo si Alice Go, nakita nyo. Hinahanap nyo si... Sino yung hinahanap nyo si Pastor Kibuloy, napalabas nyo. Hinahanap nyo si Tebes, nakita nyo, nahuli nyo. Baka sabi nga ng kanyang abogado, hindi naman tumatakas si Saldico. Hindi naman pala tumatakas eh. Bakit hindi nyo mahuli-huli? Wala kasing kaso, hindi nyo makasuhan man lang. Nauna pan lumabas yung mga air asset. Nauna pan lumabas yung mga air asset ni Saldico kaysa mapigilan nyo yung yaman. Sana kung ang ginawa ninyo para lumantad si Saldico, binenta nyo rin. Kayo na rin, sinubasta nyo rin yung mga air asset ni Saldico. Ewan ko lang kung hindi mapilitan niya na bumalik dito. Hinayaan nyo lang po na makalabas eh. No? Pinalalabas nyo lang po yung mga asset ng mga pinaghinalaang utak ng pagnanakaw na yan. Imposible naman na nahayaan lang. Mismo si Saldico nagsasabi, ako ang may dahilan. May amo pa siya eh. Meron pa siyang mas mataas sa kanya eh. Meron pang mas mataas sa kanya na nag-approve eh. Sino yun? Si Martin Romualdez. O ngayon, ano yung sasabihin nyo? Solusyon ba yan? Inimbitahan namin. Si Saldico, inimbitahan namin si Martin Romualdez. Bakit hindi mo inimbitahan, Lacson, bakit inuna mo yung mag-resign kaysa imbitahan mo yung mga sinabi ni Gutesa? Bakit inuna mo pa na questionin yung lintik na notaryo na lahat ng tao sa Pilipinas, alam nila na ang pumipirma sa notaryo ay mga clerk o mga sekretarya lang ng attorney. Inuna nyo pang issuehin, inuna nyo pang palakihin yung issue ng notaryo. Kita nyo ngayon, wala nang pumapansin sa notaryo nyo. Mas matalino pa Pilipino sa inyo eh. Actually, hindi sila bobo. Huwag nyo pong sabihin na bobo sila. Gusto lang nilang gawing bobo ang mga Pilipino. Gusto lang nilang gawing bobo tayo na palses 1, palses 2, palses 3, paltos ang mga pagmumukha ninyo. Ako nagulat kahapon, sinasabi nyo, Boss Badong, anong ginagawa ni Magalong? Ha? Hindi ko sinasagot dahil hindi ko pa nakikita yung mga video at picture eh. Ngayon, tatanungin kita Magalong, mayor ka ng Baguio City. Anong ginagawa mo dyan sa Davao City? Dumalaw ka ba kay Baste? Hindi ko nakikitang kasama mo si Baste. Anong ginagawa niyo sa Davao City? Alam niyo kung anong ginagawa nila? Iniimbestigahan nila kasi bumaha sa Davao, ay bumaha sa Cebu. Iniimbestigahan nila yung Davao City. Marami namatay sa Cebu, kaya pumunta sila sa Davao City. Anong ginagawa mo nga, Mayor Magalong? Baguio City Mayor ka. Anong ginagawa mo sa Davao City? Yan ang tanong namin lahat eh. Tuwan-tuwa pa kami sa'yo dahil ang mga katwiran mo, panay ka preskon. Preskon ng preskon eh. Sabi niya, hindi ko, nag-resign ako. Nag-resign ka, di ba? Kain suka rin. Uso ang kain suka. Nag-resign ka, di ba? Nag-resign ka na sa ICI? Ano ginagawa mo riyan? Bilang Baguio City Mayor, anong ginagawa mo sa Davao City? Kasama mo si Asorin? Asorin?
Kaya yan tokis lang ng tokis eh. 'Di ba? Inimbita ka. Oh. Inimbita ka nun sa Senado. Sa dami ng tinotokis mo, inimbita ka sa Senado, hindi ka sumipot. Kaya ito nakikita natin at na ano lang eh, na bukod sa kain suka ka, yun ang pangunahin kong question eh. Anong ginagawa mo bilang Baguio Mayor, Baguio City Mayor? Bakit ka kasama doon? Julalay ka? Nahihiya po ako na sinuportahan kita. Sabi ko na eh, yung ICI, kinakailangan ka dyan dahil meron kang prestihyo. Ngayon, yung ginagawa mo, hindi ka na member. Akala nga namin nung pumunta dyan sila Vince Dizon, di ba, sa Davao City, nag-imbestiga, hindi ka sumama. Akala namin, yan yung katwiran mo na napilitan ka na mag-resign kasi gusto nilang pumunta ka sa Davao pero hindi ka nagpunta. Puring-puri ka pa namin eh. Ngayon, kain suka lang. Hirap na hirap yung manugang mong ipagtanggol ka kung kani-kanino. Sa paninira ni Claire Castro, ni Auntie Claire. Nagkakanda paos na yung manugang mo sa kakatanggol sa'yo. Sa pagtatanggol dahil sinisiraan ka ni Auntie Claire. Tapos kain suka ka. Wala ka na sa ICI, alam namin eh. Wala ka na sa ICI. Bakit ka nariyan sa Davao City? Samantalang lakad dyan ng ICI para imbestigahin. Alam nyo, may nakita ba sila? Si President Marcos, tinuturo, naroon siya sa Bulacan. In fairness kay BBM. Tinuturo niya, eto, galit ako. Flood control. Sabi nila, merong flood control. Wala naman. Sabi ni Marcos, BBM, ni isang araw, walang trinabaho rito. Ghost project. Pinakita niya. Anong sabi nito ni Azorin? Wala pa mang 2 taon na napapakinabangan, nasira na ang isang flood control project sa Davao City. Pero ang tinuturo niya, puno. Asan yung nasira? Ipakita mo. Nariyan ka na sa Davao City. Ginaganon-ganon dito, 2 taon na, 2 taon pa lang sira na. Asan yung nasira? Bakit hindi niyo ipakita? Ang dami mong kasama reporter. Wala kami nakita, mukha mo lang. Mukha mo lang na nakatakip tapos tinuturo mo yung puno ng aratilis. Asan dyan yung nasira? Tinitignan ko ngayon eh. Tinitignan ko po ngayon kung ano yung tinuturo niya. Ewan ko lang kung makikita nyo rito. Maliit eh. Yan yung problema natin eh. Teka lang, papakita ko sa inyo yung tinuturo ah. At least si BBM, pinakita, eto wala silang nagawa rito. Pinakita yung flood control project. Wala po kaming problema eh. Kasi ano ba yan? Sabi niya 2 years pa lang. Hindi na panahon niya ni Tatay Digong, di ba? O 2 years. Ang tanong ko, asan? Asan yung pinapakita mo na nasira sa Davao City? Tokis lang? Wala namang problema kung may nasira eh, dahil eto po. Ayan no. Tignan nyo nga kung may nakikita kayo. Ewan ko lang kung nakikita tong video na to. Nakikita ba? Mukhang tanga lang to si Badong. Hindi kita eh, no? Maliit. Ayan. Yan po. Pinapakita niya po riyan. Wala naman pong flood control na pinapakita dyan. Ang nakikita po natin, pinapakita niya may dahon, puno. Pilit na pilit yung pag-iimbestiga nyo sa Davao City. Bugbog na yan. Matagal na namin sinasabi lahat yata ng pahina. Nakakuha nyo na. Meanwhile, may 41 million pesos operating budget yung ICI.
Congratulations, may pondo na kayo. Yan ang kapalit ng pagbabalik-balik nila sa Davao City. Yan ang kapalit ng pag-iimbestiga nila sa Dolomite. Imbestigahan nyo na yung Dolomite, nahiya pa kayo. Pinauunan nyo lang si Ridon, di ba? Kakahiya naman. Hiyang-hiya po ako sa mga kain suka. Wala po akong wala akong ibubulgar na anomalya ni Magalong. Ako po ay nagtataka. Nagtataka ako. Bakit kakasama sa ICI samantalang Baguio City Mayor ka? Okay lang yung sa Baguio yung net kasama ka ni BBM. Okay lang yun kasi mayor ka eh. Pero mayor ka ba ng Davao? Anong ginagawa mo dyan? Resign ka na. Kain suka tawag namin dyan. Pasensya na po kayo. Sinuka mo na yung ICI eh. Ang dami mong sinabi sa pagre-resign mo. Na kesyo pinipilit ka, na kesyo may immoralidad ka, na kesyo kaya ka nag-resign. Diba? Yun yung sinabi mo eh. Kaya ka nag-resign dahil sa dami ng sinabi mo nga, hindi na namin matandaan kung bakit ka nag-resign eh. Nag-resign ka, dami mong press conference sa pagre-resign mo. Ngayon, bakit ka nila uli kasama? Alam ko kung bakit. Pagka-resign mo, hindi ka pa nagre-resign, di ba? Binabanatan ka na ni Auntie Claire. Nung nag-resign ka, may in-expose si Auntie Claire sa inyo, sa atin. Hindi natin pinansin dahil sinisiraan lang nito si Magalong. Di ba? Kapartner mo rin pala si Diskaya, di ba? May project na ikaw pala kapartner din ni Diskaya. Ngayon, magtataka pa ba kami? Ano paghihinalaan namin? Bakit ka kasama ngayon? Bakit ka kasama ngayon? Ano hinala namin? Malamang, alam niyo po, nakakabilib, no? Lahat po ng mga bata ni Marcos, lahat po ng mga binigyan ng pagkakataon ni Marcos na maging bataan, meron silang may pinanghawakan sila na ibubulgar pag bumaliktad ka. Natatandaan nyo si Cheese Waiter Escudero? Binabanata natin yan dahil waiter eh. Waiter siya ni Lisa Marcos. Pero, nung time na siya po ay medyo pumabor, yung kanyang mga desisyon ay pumabor sa mga Duterte, kaya Sara Duterte, bigla siya nilabasan ng mga kaso, di ba? Yan yung trend eh. Si Jinggoy Estrada, nilabasan sila ng mga kaso. Si Joel Villanueva, di ba? Nakukuha nyo po yung trend. Meron, bago ka mapunta sa matataas ang posisyon nila eh. Yung tatlo na binanggit ko. Senate President yun si Chis Escudero. Senate Pro Tempore si Jinggoy Estrada. Senate Majority Leader si Joel Villanueva. Ilalagay kayo nila. Bakit hindi nila nalalagay sa matataas na pwesto ang nilalagay nila para may hold sila, yung mga meron din silang hawak. No? Kaya hawak nila sa liig yung mga tauhan nila eh. Hawak nila sa liig yung mga yan. Once na bumaliktad ka sa amin, once na hindi ka na sumunod, katulad ng ginawa ng Senate under the leadership of Chis Escudero, hindi nila sinunod yung kagustuhan ng mga amo nila na mai-impeach si BP Sara. Ano nangyari? Biglang nilabas nila yung mga pinanghahawakan sa mga tao na to. Biglang lumabas yung issue ni Chis Escudero na merong kontribusyon. No? Biglang lumabas. Si BBM din may sinasabi nag-contribute din, di ba? Pero si Chis Escudero lang. Wala silang pakailan. Walang ano tong mga to eh. Walang parang kay BP Sara. Di ba? Bumaliktad, titira ka. O kaya, inunahan nga pala si BP Sara. Eto sa'yo, confidential fund. Sila rin may gawa ng confidential fund na yun.
Natandaan nyo kung kanino galing yung confidential fund? Di ba? Binigay ni Marcos yan kay BP Sara eh. Tapos walang kasalanan yung yung nagbigay ha. See? Ganyan sila eh. Tinataniman kanila nilalagyan kanila ng posible nilang singilin sa iyo balang araw. Alam na nila. Alam nila kung anong pipindutin sa mga tao na to. Kaya walang makapag all out eh. Dahil lahat kayo mayroon kayong ginawang kasalanan at hawak yan ng mga sindikato. Anytime na kayo ay bumaliktad, ilalantad namin kayo. Oh. Yung 3 pinakamataas, tingnan nyo yung pinunterian nila. Yung 3 pinakamataas na Senate sa Senado noon. 3 pinakamataas sa Senado noong hindi nila inimpeach si BP Sara. Yan yung ganti sa inyo. Kasama kayo ngayon. Sino ang laging binabanggit ng lahat? Ang lahat ng binabanggit, saldi ko, saldi ko, saldi ko. Pero sino yung unang makakasuhan? Yung 3 senador. May tanim sila. Ganun po eh. Sige. Kaya ganun na lang yung nila eh. Ganun na lang yung kanilang tiwala sa sarili nila. Na eto, tao namin yan. Hindi po pwedeng. Kaya sila Tito Soto, sunod-sunuran, di ba? Oh, hindi na ako nagtataka ngayon. Si Magalong nga eh. Na ang tingin talaga natin eh, walang dungis eh. Sinampulan eh. Ano ba yung pinagawa? Tennis court? Sinampulan, nakapartner eh. Meron silang tinatagong mga buto. Meron po silang mga bahong tinatago. Hawak yan. Sige, subukan ninyo. Subukan ninyo na hindi sumunod sa linya. Ilalabas namin to. Ngayon, yan na-realize ni Joel Villanueva, ni Jinggoy Estrada at saka ni Chis Escudero. Tapos presko ng preskon to si Kain Suka Magalong. Ano na ngayon? Kasama pa rin sa ICI. Wala po akong binibintang sa'yo, Mayor Magalong. Kasi malinis yung mo eh, di ba? Pinapakita mo na malinis ka eh. Wala. Nagtataka nga kami. Anong ginagawa mo dyan sa ICI? Kasi kung si Azorin lang yan, wala yan. Alam nila eh. Azorin, pangalan na pangalan pa lang eh. Ano bang i-expect mo dyan? Di ba? Wala kang expect dyan kundi siraan lang yung mga Duterte. Pero ikaw kasi, kahit papano, may naniniwala pa sa'yo. Kahit papano, yung mga dilawan, talagang ikaw ay talaga hallelujah, amen pa sa'yo. Kaya kinakailangan nila yung prestige mo. Ang pinagtataka ko, nag-resign ka na, bakit nagpapagamit ka pa? Bakit nagpapagamit ka pa dyan? Ngayon, alam na namin. Di ba? Sinampulan ka, di ba? Na meron kang kontrata with Diskaya. Doon pa lang eh. Sinampulan ka pa lang. Kay Diskaya. Ganyan po talaga makikita nyo. Ngayon, punta tayo rito kay Tuta Soto. Sino na? Anjo, sabihin mo na kasi kung sino. Sino yung iskabeche nito na pinagsaluhan nila? Parang bumabaliktad na rin si Anjo, you know? Parang may pahayag na, ano yung sinabi ni Anjo? Parang ginu-good time lang din tayo. Parang ginu-good time mo lang din kami, Anjo. Nagbabago na yung pahayag ngayon eh. Parang, iba na yun na, mahirap talaga, no? Pag hindi talaga mga Duterte solid, ang hirap pagtiwalaan. No? Talagang anytime pwedeng bumaliktad. Hindi po tayo, kaya po ganyan, yan po yung lagi natin sinasabi sa inyo. Hindi po sila mga Duterte, pero dahil ang sinasabi nila ay hindi naman natin kakontra, hindi po natin sila binabanatan. Pero once na bumanat kayo, eto po, tatandaan natin. Sino?
Sino yung Julia? Hindi ko kilala. Hindi ko kilala. Hindi ko matandaan kung sino. Hindi kasi ko pala. Sumikat ba yan? Okay. Pareho, no? Kain suka. Nag-resign tapos kasama na naman. Hindi ko talaga mas frustrated ako kay Ping Lacson. Hindi ako napoprostrate diyan dahil alam naman natin kalaban nga ni Marcoleta, 'di ba? Binabanatan nga sinisiraan nga si Marcoleta. Hindi lang nila kaya si Marcoleta. 'Di ba? May pagtatangka silang siraan si Marcoleta eh. Hindi nga lang nila kaya. Oh. Kasi kayang bumuelta eh. O ngayon, eto po. Nasa na tayo? Kay Tuta Soto. O, tignan nyo po, kakausapin niya raw si Romualdez para sa pag-attend. Dito ngayon makikita kung sino talaga ang tuta. Di ba sabi mo, Tito Soto, baka si Romualdez ang tuta mo. Sige nga, kung tuta mo nga yan, ine-expect namin na mapapadalo mo yan. Ha? Kasi tuta mo eh. Di ba? Pinagmamalaki mo eh. Alam nyo, yun, no? Kumbaga, hindi niya lang dininay na hindi ako tuta. No? Grabe, no? Insulto kasi yun eh. Insulto kasi na yung Senate President papa-under sa House Speaker. Kasi sa lahat po, titignan mo sa lahat, talaga namang mas mataas yung Senate President eh. Pero sa pangyayari po ngayon, parang mas makapangyarihan pa po eh. Makikiusap, pupuntahan ng dito natin makikita. Tito Soto, pinanghahawakan namin yung sinabi mo. Baka si Martin ang tuta ko. Sige nga, kung tuta mo si Martin, ine-expect namin na mapapadalo mo yan. Kasi dadayuhin mo kakausapin mo Meron bang tuta na ganyan? Alam ko tuta, tawag lang Nanginginig pa makikita natin yung yabang mo kung mapapadalo mo si Martin, no? Diyan sa sinasabi mong BRC. Abay, maliban sa mga Duterte, ay walang malinis na politiko sa gobyerno ngayon. Si Marcoleta lang dahil bawal sa aming mga INC ang magnanakaw at korap. Thank you very much, Totoy Bulate sa $10. Isang tanong ko lang nga sa mga INC, kumpirmado po ba sa Luneta? Kasi kinakailangan ko pong ngayon pa lang malaman para makapag-book na ako ng malapit na hotel. Naubusan po kasi. Para po lakad lang ba? Anytime na mapagod ako, putya mainit silong muna ako. Maghapon naman yan Pag naka-recover kasi na naman, sabak na naman. Kaya kung sa Luneta po, okay naman sa akin. Kaya lang gusto ko lang mamaya sa EDSA pala manggagaling ako sa Makati. Malapit na, hindi na ako mag-hotel. Sa Luneta kasi, ang hirap po dyan pag hindi sa Quirino Grandstand na. Sigurado kayo sa Quirino Grandstand? Oy, mga iglesia, sigurado na ba yan? Pakilagyan nyo ng sure na sa Quirino Grandstand para makahanap ng mga motel na malalapit. Yung lalakarin lang ba? Mula sa motel o hotel. Luneta ang main. Yan, maraming salamat sa mga kapatiran ng iglesia na tumugon sa atin. Okay, teka lang. Sino daw ang tuta sa kanilang dalawa? Hay nako, may bago na naman po to. Friends with Benefits. JTC Construction Owner Divina Cruz. A close ally of ex-DPWH Yusek Roberto Bernardo. Nawaisan kayo ng amo nyo, Alcantara at Bryce Hernandez, no? Kayo, nakakulong kayo. Yung amo nyo, si Yusek Bernardo. Laya, di ba? Hindi naman na-contempt to dahil nagtapat to Sinabi niya na kasabwat talaga sila ano kayo ngayon? Nawaisan kayo ng amo nyo. Kaya kayo na-contempt dahil gusto nyong pagtakpan itong amo ninyo na si Bernardo.
O, ngayon, nakakulong kayo, contempt kayo sa Senado. Yan yung mahirap dyan. Ano po dyan? Yung mga sapsap, yan. Diskaya, hindi naman sapsap yung Diskaya. Laki rin ng pera niyan eh. Pero yung mga mastermind ninyo, layang-laya. Pero kayo ngayon, nariyan kayo sa kulungan ng Senado. Eto po, buti pa to si Edo Manzano eh. What's up, Philippines? People got locked up for stealing food, but those who steal billions still walk free. Correct na correct ka dyan. Kaya nga, Edo Manzano at saka sa mga kasamahan yung mga artista, sana naman sa November 30, no? Yung irali ninyo, huwag kayong sumunod. Pag ang magtapatan na tayo. Galit kayo sa mga Duterte dahil maraming artistang adik eh, di ba? Yung mga supplier nyo siguro, natigok. Hirap yung mga artista na makakuha ng mga droga, di ba? Kaya galit na galit kayo sa mga Duterte. Pero sana naman, no? Wag na kayong maging dahilan ng panlilito sa tao. Nililito nyo yung mga tao, yung mga artistang nananawagan ng anti-corruption. Pero pagdating sa rally, ang sinisigaw, papanagutin si Sara Duterte. Tinitiyak ko po sa inyo, wala pong kinalaman si Sara Duterte sa flood control project. Isa ka pa rin doon. Alam mo, Speaker D, ipatigil niyo yung investigasyon sa Dolomite, magagalit po kasi lalo mga tao. Ipinamumukha nyo sa amin na wala kayong pakialam sa flood control. Pinatigil mo yung flood control project investigation para lang, tapos papayagan mo yung Dolomite. Wala kayong pakialam sa Dolomite. Proyekto yan ni Tatay Digong. Kung ayaw nyo suportahan, wag. Kung ayaw ng Maynilang suportahan, wag. Kung ayaw nilang linisin, di ba? Mukhang nililinis naman eh. Bakit nyo pinoproblema? Poproblemahin nyo yan pag dumumi yan at sumigaw yung taong bayan na sayang yung pera dyan. Pasyalan na, ginawa nyo uling basurahan. Orlando Bautista, sasama ko kala Jen papunta ng Dolomite Beach. Pumapayag ka, Speaker D, na dahil lang sa personal vendetta, personal na galit ni Ridon dahil pinigilan siya sa maglakbay ng maglakbay. Sinibak siya ni Tatay Digong, napahiya. Kalalakbay sa ibang bansa. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po